May mga riders tayo o kamanibela na nasa lungsod Oo. Pero may mga riders din tayo nasa probinsya, Tama. sa rough road. Ano ba ang dapat nilang i-check bago bumiyahe? Siyempre, Kuya Brian, una yung tire pressure muna. Bawat gulong may kanya-kanyang tire pressure sa bawat motor. At saka, depende rin yan sa weight mo at saka dun sa kalsadang dadaanan mo. So, una, tire pressure, harap at likod, dapat tama. Pag tinanong mo ko, ano nga ba yung tamang tire pressure? Walang fixed na numero para sa tire pressure. Normally, naka-indicate yan sa gulong mismo o kaya dun sa specs ng motor na nasa fuel tank. Kuya Juan, nabanggit nyo tire pressure. Paano ba natin malalaman kung ano ang tamang tire pressure ng ating gulong? Ay, magandang tanong yan. Sabi ko nga, walang fixed na numero pagdating sa tamang tire pressure. Pero sa bawat motor natin, naka-indicate yan kung ano yung tama. Normally, nakikita yan sa mga scooters dun sa compartment. So, halimbawa, itong motor ko na to. Pag binuksan natin yung compartment dito, may mga nakalagay dito na indicators. Kapag ikaw ay mag-isa nagra-ride, depending on your weight, then ang advisable na gulong sa harap ay 22 PSI, sa likod naman 29 PSI. Yun yung pressure. Pag nagpapagas tayo sa mga gas station, yun yung numero na yun. Pero mag-a-adjust yan kapag halimbawa, dalawa na kayo, may angkas ka na, ang recommended tire pressure naman sa harap ay 22 pa rin, pero yung sa likod, mas tinaasan na. Ito ay 36. 36 na. Kasi nagkakaroon na siya ng allowance para dun sa bigat ng angkas mo. Kadalasan yan nakikita sa mga details sa compartment ng mga scooters katulad na to. Kaya pala bago mo biyahe, dapat alam mo kung dalawa kayo o mag-isa ka lang. Kasi Oo magkaibang tire pressure. O kaya naman, mag-uumpisa ka ng mag-isa ka, pero may susunduin ka, mamaya dalawa na kayo. So dapat ang ikarga mo na pressure sa gulong mo, yung pangdalawahan na. Ano ba ang risk of panganib kapag hindi tama ang iyong tire pressure sa load ng motor? Dalawa yan. Kapag masyadong malambot yung gulong mo, magiging mawigil o magikot yung gulong mo. Siyempre, mas unsafe. Kapag naman masyadong matigas, masyadong mataas yung tire pressure na kinarga mo, dahil overinflated yung gulong mo, mas madulas siya. Hindi siya masyadong kakapit sa kalsada. So yung mga recommended tire pressure, katulad ng nakikita natin sa motor na to, yun yung saktong balance between providing traction ng gulong dun sa kalsada at saka hindi rin naman masyadong malambot para magkaroon ka ng stability pag nag-ride ka.